kahit ako nagtataka, bakit ang daming seryosong sakit? Magandang araw po sa inyong lahat. Si Doc Willie po ulit to. Kamusta po tayo? Another good day. Mukhang tuloy-tuloy na good days natin. Pero ang gusto ko sana ay topic ay for the past 2 months. Diba? Alam nyo naman nangyari sa akin na kahit ako nagtataka, bakit ang daming seryosong sakit? Yung mga seryosong sakit na kami nakikita lang namin minsan sa mga charity patients, yung mga malalalang sakit, bakit karamihan dito pinarana sa akin? Hindi ko maintindihan. I-explain ko sa inyo, meron itong mga 10 sakit na mga serious na pinarana sa akin isa-isa ng Diyos. I think it's God's will to. Pero pinagaling naman ako dito sa siyam na to. Okay? Siguro para sa mission ko, para mas ma-feel ko yung nararamdaman ng mga mahihirap nating kababayan. Or, in-expect ko, matagal na ako sa PGH dati, sa nagcha-charity naman kami lagi. Siguro refresher course ko to. Feeling ko nga minsan parang Station of the Cross parang Station 1, yan. Yan, ang paghihirap Station 2, o Gethsemane muna tayo. Tulad ng, isa-isahin ko number 1, nakita niyo naman yung bukol ko na napakalaki dati. By next week, malalaman ko kung lumiit na siya at kung gaano niliit niya. Yung 16 by 13 by 12 centimeter, yung parang football. So, yung ganong kalalaking bukol, bihira yun sa mga, yung mga nagpapacheck up, bihira umabot ng ganoon. Usually, mga walang pera, walang check up, nasa probinsya, mga bukol dito. So, yung akin ang laki. Isa pa pinaranas, yung 10 out of 10 pain. Grabe yun. Pag sinabi mo 10 out of 10, hihiyaw ka talaga. Siguro mga isang linggo ako siguro nag 10 out of 10. Isang linggo yun. Pero ngayon, halos wala na Parang 0 out of 10 Sabi nga nung doktor ko, hindi nga daw niya makapa Pero siyempre, sabi ng doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, Singaporean doctor, sabi niya, kahit hindi mo makapa, iba pa rin yung tunay na test. Ipe-PET scan natin ulit para malinaw. Walang daya-daya, walang hula-hula, walang positive thinking. Tingnan natin kung lumiit talaga kasi nakadalawang chemotherapy. So, lahat ng natutunan ko dito, parang God's will na dito sa atin, hindi na magamot. Kahit katulad kong pasyente, kahit may pera ka pambayad, hindi magamot. Bakit sa ibang bansa nagagamot? Di kawawa naman yung kababayan natin na hindi makaka-abroad. So, yun po focus natin. Diba? Kaya tayo tumatakbo para nga pag lampasan natin to, paganda natin konti yung healthcare sa Pilipinas. Siyempre, boring naman kung puro high blood lang gagamutin natin. High blood, diabetes, kidney, medyo boring yun. Dapat yung mga ganitong malalang sakit, yung mga bukol, yung mga cancer, yung kasing lala nung sakit ko, yun ang dapat pinapagaling natin. Hindi pwede yung, si tatay, si nanay, nagka-cancer na, hopeless na. Hindi ganoon. Dito walang hopeless. Dito walang hopeless sa ibang bansa. Tayo lang mahilig sa hopeless at ipagdasal na lang. Kasi nga, wala nga Walang pera, walang libre, hospital, walang equipment, may equipment, walang magbabasa, walang doktor, lahat wala. Number 2 na experience ko, tubig sa baga. Karoon ako ng pleural effusion. Ito pag medical, to pleural effusion ko dito, siguro mga hingal. May hingal, siyempre namayat May konting hingal. Pero yung pala pleural effusion ko, edema na rin. So, ngayon wala na. Inabot ko rin yun. Number 3, ito yung nakakatakot. Naipit din yung right atrium ko dati. Kung mga cardiologist yan, di ba? Cardiologist ako. Pag tinutudi echo ako, wala na nga dito yung puso sa kaliwa nasa kilikili na
yung nag-echo, fourth chamber, nasa kilikili na. Yung puso ko, na-push na. Na-push na yung puso ko. Yung apex na puso ko, dito na sa kilikili na dinudo ko. Sabi ko, ay nako, lahat ako puro bad news. Baka daw may thrombus. Pag nawala daw yung thrombus, patay na agad ako. Umabot na hanggang kilikili ng check-up. Pero ngayon, andito na sa gitna, oh. Bumalik na yung puso ko sa tamang pwesto. Oh, andito na yung apex beat ko. Bumalik na ulit. Tapos yung bukol na nandito sa gitna, halos wala na eh. Ewan ko saan nagtago. Baka may ibang tinaguan siya, hindi ko alam. So naramdaman ko rin yung pisang right atrium at galit na galit. Yan o. Wala na kayong makita. Diba? Dati barado yan. Kita mo hanggang ganito eh. Ulo ko nga, gumaganon-ganon na nga yung ulo ko kasi sa lakas ng pump eh. Dito na lang pumapasok yung dugo ko. So yun, gumaling din. Yung paa ko, chinek nila for deep venous thrombosis. Halos di na nga daw gumagalaw yung blood flow. Pero ngayon, oh, tawag sa akin ng doktor ko, skinny legs na eh. Skinny legs. Gusto niya payat na payat. Nawala kasi sa akin, 22 pounds. 165 pounds, 143, 145 lang ako. Number 4, nabarahan din yung esophagus ko. Diba sinabi ko? Kita niya naman, di ko malulun yung tubig dati, diba? Hindi gamot. Kaya okay na eh. Nawala yung bara. Nawala yung bara. Number 5, ito nakakainis. Binarahan pa niya yung inferior vena cava. Sa mga nurse, alam nito. Inferior vena cava. Lahat ng dugo sa paa, binti, kalahati ng tiyan, inferior vena cava, binarahan pa nitong bukol na napakagaling. Diba? Kaya yung paa ko, hindi na nawawalan ng manas hanggang tiyan. Kaya nakita niyo yung mga ugat, pinakita ko sa inyo yung ugat sa tiyan ko, diba? Galit na galit. Ibig sabihin, hindi na makabalik yung dugo sa puso, dito pa dadaan. Galit na galit, azygous veins. Gumaling na rin. Number 6, yung sinasabi kong manas. Yung manas ko hanggang leeg. Diba? Kita nyo yung manas. So, gumaling din. Number 7, lumampas din ako sa sepsis. Sabi ko, God, Lord, binigay mo na lahat ng sakit. Binigyan mo pa ako ng sepsis. Ano ba to? E. coli? Dugo. Ang dugo, nagkaroon ng bacteria, kalat. Bagsak blood pressure, white blood cell ko, 0.36. Nabuhay pa ulit. Sabi ko, ano ba to? Pinapa-experience sa akin lahat eh. May picture nga ako, naka-Trendelenburg ako eh. Naka-trend eh. Hindi ko lang alam. Basta may nagbubulong sa akin may nagbubulong sa akin, kailangan ihiga mo yan. Taas mo yung paa mo. O yan, susunod naman ako. Or minsan sasabihin ako, marami kang dumi na nakabara, kailangan tanggalin mo yung dumi. Pag hindi lumabas yung dumi, magbabara lalo. Bakit kailangan tanggalin yung dumi? Sepsis ko, gumaling. Number 8, jaundice. Jaundice ako noon, di ba? Dilaw na dilaw. Kita nyo, pati mata, dilaw na dilaw. Ihi ko, dilaw na dilaw. Serum ammonia ko, tumaas pa. Parang malapit na sa, hindi naman hepatic enceph level, pero mataas na. So, lahat ngayon, normal na lahat bilirubin ko. Parang ang baba na nga eh. Bagsak na lahat. Bagsak na lahat. Nag-normal na lahat. Number 9, isa pa na experience ko. Pag malala pala sakit mo, pag tinutulak ka, nakabed ka, ang sama pala ng tingin sa'yo ng ibang tao. Ngayon ko lang na-feel. Parang pinagdidirihan ka. Parang, kasi nakamask naman ako. Parang pinagdidirihan ka, parang mabuti hindi ako ganun mamatay na. Mabuti hindi ako ganun. No? Nafe-feel pala na pasyente yun. Na pag nakaratay siya, tapos nakatingin yung ibang tao na parang, ay kawawa, buti siya, hindi ako. Mabuti siya, may sakit, hindi ako. So, masakit pala yun. Masakit pala yun na pinagdidirihan ka ng ibang tao. Oh, marami tayong kapwa, kababayan natin dito. So, siguro kung may sakit ngayon na may malala, kausapin lang, treat as normal. Diba? So, pina-experience lahat to sa akin. Lahat ng pinakamalalalang sakit na pang nakikita ko lang sa PGH noon. Bakit?
I don't know. Pina-experience ngayon. Ngayon, konti na lang problema ko. Meron pa konting manas na inaayos. Konting mga test, mga chemo side effects na lang ang mga inaayos ko. Siyempre, may side effects yung chemo. So, feel more para magawa natin itong gusto natin. Sabi na iba, Doc, mag-relax ka na lang, matulog ka na lang, pwede ka naman mag-relax. Hindi kasi ako happy sa ganun. Oo. Kaya nga, ang usapan nga namin ni God, pag binuhay mo kami, kahit gaano kahirap, gagawin namin. Talagang may nagfo-force sa akin na kailangan ako tumakbo. May nagfo-force. I cannot stop it. Wala sa kamay ko yun. Kala nyo na sa kamay ko. Maghintay ka 3 taon, wala na. After 3 years, bago na lahat. Marami na namatay na Pilipino in 3 years. Papahintayin nyo ako. Hindi. The time is now. The timing is now. Yun ang nasa-sense ko. Yun ang kailangan natin ngayon. Risky sa akin. Sa akin lang naman risky. Sa'yo naman di risky. Diba? Paano naging risky sa mga tao? Hindi naman risky sa mga tao. Diba? Total, paulit-ulit naman yung mga binoboto nyo. Happy ba kayo? Ayaw nyo mag-try ng bago. Diba? Kaya lang, wala akong pera mabibigay sa'yo. Yun lang. Prayers lang. So anyway, yun lang po. Ang daming pina-experience sa akin. Parang dinala ako sa bingit. Ano ba sinabi nila? Ng kamatayan. At nakakatawa yung isang article, kino-compare ako kay Miriam Defensor Santiago. Okay, medyo pareho din. Si Miriam kasi, nung nagkasakit siya, medyo may edad na siya. I'm not sure what age, pero may edad na siya. Ako 60 pa lang ako 60, 61 So, ang 60 years old na may cancer, bata pa yun. May laban pa yung katawan nun Compared syempre sa isang 70 o 80 na may cancer, mas hirap na labanan na nakukuha nyo. Diba? Mas may di na ganun kalakas. Kaya swerte din ako nakuha ko early. Tsaka kung God's will talaga to, na mamulat lang mata ko, mamulat lang mata ng tao, I always think of it as like that. Kasi yun talaga nasa essence ko. Tsaka yung kay Miriam, tinago niya yung sakit niya. Hindi niya pinaalam sa tao. Sinabi niya against human rights daw. Sabi ko, kung ano-ano, kung positive, positive, negative, negative, di sama-sama tayo. Ayoko ng sinungaling. Never ako nagsinungaling. Hindi ako magsisinungaling. Kahit nakapasok tayo sa Senado, hindi ako magsisinungaling. Kailangan malaman natin yung tunay. Diba? Masagasaan ay masasagasaan. Kasi puro na sinungaling Di mag-try tayo ng honest. Malay nyo, mas maganda. Diba? So yun lang po. Thank you so much. Lahat to, iniisip ko para sa inyo. Sabi nga ni Doc Lisa, mas priority ko pa yung tao. Bakit daw mas priority ko pa yung bayan kaysa sa pamilya ko? Simple lang Pamilya ko may kinakain naman Pamilya ko hindi naman nanlilimos Diba? Okay naman sila Okay naman maghirap sila konti. Yung mga tao, walang kalaban-laban mga pinupunta ko sa probinsya. Ano ba, paano ko ba aangat? Kung hindi internet, wala. Diba? Saan ka hanap magandang school? Wala kang pera, walang libre. Diba? Walang pamasahe. So, ang hirap umangat. Kaya ang ginagawa natin to para maangat konti yung kababayan natin. Tapos kung ano lessons natutunan ko dito by force sa ibang bansa, pipilit natin i-apply sa atin. Salamat po. God bless po. Thank you.